Iniutos ng DepEd ang pagtatakda ng makeup classes bilang pambawi sa mga class suspension nitong mga nakarang araw. Ang isang paaralan, dumiskarte para masunod yan ng hindi nagdaragdag ng oras kung weekday at kahit hindi magpapasok kung weekend. Nakatutok si Ian Cruz. Bukod sa iniiwasang ma-stranded ang maraming estudyante sa gitna ng sunod-sunod na bagyo at matinding habagat nitong mga nakarang araw, mahigit 400 paaralan din ang ginamit na evacuation centers. Kaya halos isang linggong suspendido ang face-to-face classes ng mahigit 24,000 paaralan ayon sa Department of Education o DepEd. Para mahabol ang mga leksyon, magsasagawa ng makeup classes ang DepEd ngayong gumaganda na ang panahon. Pwedeng sa weekend o dagdag oras sa weekday. Kung di natin gawin yan, masyadong malaki yung mawawala sa ating mga kabataan. Ititingnan din natin yung schedule ng mga teachers dahil gusto natin na nagpapahinga din yung ating mga teacher. Sa Quezon City High School, nagsimula na kaninang makeup classes na tatagal hanggang August 18. Pero hindi yan dagdag oras kung weekday at hindi pasok pag Sabado. Ang gagawin, dynamic learning program kung saan kada araw ay may pasasagutang learning activity sheet. Kapag di natapos, pwedeng sa bahay sagutan at kinabukasan tatalakayin. We see it as effective remediation activity for the students, no? It's also an independent. Kung magdadagdag ng araw, hindi naman po halos lahat pumapasok ang mga bata. Kung magme-makeup class ng isang araw pa. It's easier for us to catch up because we can bring these materials home and do them at home. Mas maganda po yun para po makapag-catch up kami sa mga lessons po na na-miss namin. Pero higit sa makeup classes, idiniin ng Pangulo sa kanyang SONA ang pangangailangang palawakin ang remedial class at tutorials sa gitna ng pagkahuli ng mga estudyanteng Pinoy sa buong mundo. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan, lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Kanina, inilunsad ng DepEd ang Quality Basic Education Development Program o QBED 2025-2035 kung saan kailangan ding tumulong ang mga regional offices ng DepEd at mga lokal na pamahalaan. Hihinga ng tulong ang pribadong sektor para mapunan ng kakulangan sa classroom at magkaroon ng gadgets at internet access ang mga paaralan. Kaya nga may kumpiyansa si Pangulo kahapon dahil mas malaki yung budgeting doon sa tulong ng pribadong sektor. Kaya sabi niya lahat ng guro natin magkakaroon ng laptop, makakatayo tayo ng 40,000 classrooms. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. 87 ospital sa buong bansa na nasa pangangasiwa ng Department of Health ang kasama sa ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na zero balance billing sa ilalim ng PhilHealth. Yan at ang iba pang paglilinaw ng DOH tungkol sa programang ito sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Ang pahayag na ito ng Pangulo ang isa sa pinalakpakan ng husto sa kanyang State of the Nation address. Pero may ilang paglilinaw ang Department of Health. Una, ipinatutupad lang ito sa mga ospital na nasa ilalim ng DOH. Nasa 87 hospitals yan sa buong bansa, kabilang ang San Lazaro Hospital sa Maynila, East Avenue Medical Center sa Quezon City, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ikalawang paglilinaw ng DOH para ito sa basic accommodation o yung tinatawag na ward sa mga DOH hospital. Basta wag lang kayo nasa private kasi pag nagpunta ka sa private, may bayad yung doktor, may bayad yung room. Basta nasa basic accommodation ka ng DOH, bayad na bill mo. Ayon sa DOH, sa ngayon, hindi kasama sa zero balance billing yung mga ospital na government-owned and controlled corporation. Ito yung Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Yung GOCC kasi, it has more private rooms than the basic accommodation. Kasi yung GOCC, they earn income and then it subsidizes the ward accommodation. Pero pag na-admit ka sa, meron kaming mga packages doon, yung mga benefit packages na, like for example sa heart,
PCI package na co-cover nila na wala nang babayaran yung patient. Sabi pa ni Herbosa, pinatupad na ito sa DOH hospitals noong Mayo o bago pa man i-anunsyo ng Pangulo. Ang no balance billing, essentially, it's a PhilHealth coverage for all our patients. For government hospitals, we ask for the PhilHealth membership. So one, we ask for the ID. Then if the patient cannot provide the ID, meaning baka hindi siya member, the hospital will facilitate for the enrollment of the patient to the PHIC or PhilHealth. Wala na tayong guarantee letter required from the patients. Ang pondo para malibre sa hospital bill ang ating mga kababayan, sasagutin ng PhilHealth at ng DOH. Kung may procedure man na kailangan gawin at hindi kasama sa coverage ng PhilHealth, papasok daw ang iba pang pondo gaya ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients, Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation. Paano naman daw kung may kailangang gamot habang naka-confine ang pasyente? Kasama rin ba yon sa sasagutin ng gobyerno? Babayaran na lang ng government yung gastos sa gamot mo while you're in the hospital. May mga gamot na hindi namin nabibili sa Department of Health Hospitals. Ito yung mga gamot na wala sa Philippine National Drug Formulary. For the PhilHealth, it's 100% coverage. That includes the minimum care provided by the hospital. Also, yung sa hospital service, the bed, and the drugs, and medicines, and all other hospital services pa. Isa rin sa kadalasang pinagkakagastusan ng pasyente sa ospital ang paggamit ng mga hospital equipment. Pero sabi ni Herbosa, may sapat na kagamitan naman daw ang mga DOH hospital. Aminado ang DOH, bilyon-bilyon ang pondong kailangan lalo't inaasahan daw niyang lolobo ng 20% ang pasyente sa mga DOH hospital. Pero hindi naman umano duduguin sa gastos ang gobyerno. May budget talaga kami, capital outlay, personal services, and maintenance and operating expense. Sagot ng government yon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Halos mapatakbo sa takot ang isang ginang nang may pumuslit sa kanilang tahanan sa Quezon City nang ang trespasser napakalaki, napakahaba at sobrang dami ng paa. Isang nakakakilabot na alupihan o centipede. Gumapang kamakailan ang takot sa tahanan ni Cindy dito sa Batasan Hills, Quezon City. Habang naghahanda kasi siya ng hapunan, ito ang naispatan niya sa kanilang hapagkainan. Isang napakalaking centipede o alupihan. Mga ganito siya kahaba. Nakakakita naman po kami ng alupihan. First time po namin makakita ng ganun po kalaki na alupihan. Tila kakaiba rin daw ang kulay nito. Red yung ulo niya, tapos yung katawan niya po is yellow-black, yellow-black. Dahil dito, si Cindy natakot. Iniisip namin baka po mas venomous po siya. Baka po mas delikado lalo na po sa baby namin. Paano kaya natakasan ni Cindy ang napakalaking alupihan? Ang centipede nagmula sa salitang Latin na centi, na ibig sabihin ay 100, at pedis, na ibig sabihin naman ay paa. Sa kabila ng pangalan nito, alam niyo ba na hindi eksaktong 100 ang kanilang mga paa? Siguro pinakakonti, around 15 pairs. Tapos, yung ibang kapamilya nila, umaabot ng almost 200. Usually, odd number yung pairs of legs. Ang pinakamahabang centipede naman sa buong mundo, mahigit 30 centimeters o halos 12 inches ang haba. Ito ang Scolopendra gigantea mula South America. Ang mga centipede ay may taglay ding kamandag na siyang ginagamit nila upang patayin ang kanilang mga prey o biktima. Pero ang kanilang venom, hindi nakamamatay sa tao. Gayunman, maaari ito magdulot ng matinding sakit. Yung effect sa atin, they vary. So, pwedeng mild swelling lang, mga red marks, kung saan kumagat, or saan siya nagkaroon ng sting. Worst case scenario is anaphylaxis or severe allergic reaction. Ano naman kaya ang ginawa ni Cindy sa nakita niyang alupihan sa kanilang tahanan? Yung safety po talaga ng baby ko po, ang una ko po talagang naisip noon. Nakita ko yung martilyo sa hagdanan namin, yun po yung pinamalo ko agad sa kanya. Ang alupihan pinaligpit ni Cindy sa mister na si Rex. Pero
Gumagalaw pa po, pas pinalo niya rin po ulit. Napatay ko po siya kasi syempre nangangamba ako dun sa safety ng baby ko din. Finilash niya lang po sa CR. Nakakatrauma po talaga siya. Feeling ko sa ang sulok, pwedeng nandun po talaga siya. We generally don't recommend na patayin. Pwedeng gawin natin, kunin natin, tapos ibalik sila sa labas. Kasi natural pest control yan. No? Kumakain sila ng mga iba't ibang peste. And kailangan natin sila for sa ating environment. Pero paano nga ba maiwasan na pamahayan ng mga alupihan ang ating mga tahanan? Ang mga alupihan ay kadalasan nabubuhay sa mga mamasa-masa, madilim at malamig na lugar. Kaya mainam na panatiling tuyo ang paligid. Ayusin ang mga taga sa gripo, tubo o lababo. Dapat linisin at alisin din ang mga kalat. Takpan din ang mga bitak at siwang sa mga dingding, sahig at bintana na pwede nilang pamahayan. At kung paulit-ulit ang paglitaw nila kahit malinis ng bahay, kumonsulta na sa mga professional pest control service. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. I-enjoy ang journey at character development ng mga new generation Sangre. Yan ang tip ni Sangre Adamos at Kelvin Miranda sa mga Encantadik. Kagabi nga, nakumbinsin ng kalabang si Dea ang kanilang reyna na huwag ituloy ang planong ipapatay si Sangre Flamara. Makichika kay Aubrey Carampel. Ipinatawag ko kayong lahat upang ipaalam sa inyo na ang mga sangreng ito ay mga bihag na. Full of suspense ang mga eksena sa Encantadia Chronicles Sangre kagabi. Nasa panganib ang buhay ng mag-albe o magpinsang sangre na sina Adamos at Flamara na bihag ngayon ng malupit na si Kera Mitena. Wanted kay Mitena ang ina ni Flamara na si Sangre Perena na kung hindi raw magpapakita ay mananagot ang anak. Pugutan ng ulo ang bihag! Pero to the rescue si Dea na nagpapakita na ng kagandahang loob kahit nasa panig ng kalabang Miniave. Ang episode nga raw kagabi ay para sa mga Dea stan na palagi raw hinihintay ang mga eksena ni Angel Guardian sa Telefantasia. Sapagkat hanggat naririto siya, ay tiyak na babalik ang sangreng ipinahanap ninyo. Tayo nga nababasa ko na hinahanap si Dea, missing Dea, ganyan-ganyan. Guys, abang lang kayo. Nakakatuwa din kasi bilang nila yung araw na hindi ako pinalabas. Ilang seconds lang yung pinakita ako. Pero thank you guys. Magkakaroon na rin ng improvement yung story. Progress. Ang tip nga ni Kelvin Miranda na gumaganap bilang si Adamo sa mga sumusubaybay na Encantadix. I-enjoy lang, panoorin ang journey at ang character development ng new generation Sangres. Talagang nakita niya na din yung purpose niya bilang tagapangalaga ng buong Adamian. So, Adamia. Kaya talagang looking forward pa rin kami na makita ng mga audiences yung mga surprising na eksena. Sa sakripisyo ni Imaw na nabulag para pabalikin sa mundo ng mga tao si Perena, mahahanap na kaya ni Perena ang tagapagligtas ng Encantadia na si Sangre Terra? At sa tanong kung kailan na nga ba makukumpleto at magsasama-sama ang mga bagong sangre, hindi po namin masabi kung totoo ba talaga magsasama-sama sila o meron pa talagang dagok na Kasi nga, surprise. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Nabanggit din sa SONA ang problema sa tubig gripo. Ayon sa Local Water Utilities Administration o LUA, kasama sa mga sinisilip nilang water concessionaire ay ang Prime Water. Pero hindi lamang anila ito ang water concessionaire na may problema. Nakatutok si Marie Zumali. Sa kanyang State of the Nation address, pinahabol ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga water concessionaire na palpak daw ang serbisyo para sa milyon-milyon nating kababayan. Titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Hindi binanggit ng Pangulo kung ano ang mga water concessionaire, pero sabi ng Local Water Utilities Administration o LUA, one of them is Prime Water has some deficiencies in their contracts that we are trying to correct.
And more, what we're trying to address is that the needs of these Filipinos that wala pang tubig hanggang ngayon. Sa datos ng luwa, nasa 6.5 hanggang 7 million na consumer ang apektado sa mga water district na nasa ilalim ng Prime Water. Hinihingan pa namin ng pahayagang Prime Water, pero nauna na nilang sinabing nananatili silang nakatuon sa pagbibigay ng maaasahang serbisyo sa tubig at seryoso rin daw nilang tinutugunan ang lahat ng reklamo o issue kaugnay nito. Nangako rin silang makikipagtulungan sa Local Water Utilities Administration. Sabi ng luwa, nagsumiti na raw ang Prime Water ng catch-up plan para tugunan ang mga problema. It involves siguro yung treatment plants nila, yung walang tubig, baka may leak, di ba? There are different issues on different water districts na nasa hawak nila. Paglilinaw ng luwa, may iba pa raw silang iniimbestigahan. It concerns around 20 water districts who want to rescind their contract, involving 77 under Prime and 103 of all water districts with JVs. So hindi lang siya necessarily for Prime, no? It involves all water performance audits of all water districts with JVs. Sabi ni Administrator Salonga, kulang daw sa investment ang ilang joint venture partners dahilan para hindi maipatayo ang mga kinakailangang pasilidad, hindi maresolba ang non-revenue water at bigong mapalawak ang serbisyo. Hindi binanggit ng luwa kung mayroon at kung ano ang parusa sa pagkukulang ng mga concessionaire. Pero alinsunod daw sa utos ng Pangulo, pananagutin ang mga dapat managot. Pero sa ngayon, our focus is to bring water there. There's a plan to address the water shortage and delivery. There's a plan for accountability as well. para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Makakatuwang na ng MMDA ang barangay sa paninikit sa mga lumalabag sa batas trapiko sa Chino Roces Avenue Extension. Nakatutok si Nico Wahe. Ilang beses nang inoperate pero puno pa rin ang mga nakahambalang sa kalsada at bangketa sa kahabaan ng Chino Roces Avenue Extension. Bukod sa mga pribadong sasakyan na ilegal na nakaparada, may mga vendor na mistulang may sariling pwesto sa sidewalk. May mga vulcanizing shop ding nag-ooperate pa rin sa bangketa. At narito pa rin ang terminal ng tricycle na nasa gilid mismo ng kalsada. Nang huli nating makausap ang Barangay Fort Bonifacio, nagsiset na raw sila ng meeting sa MMDA para magkaroon ng seminar kaugnay sa kanilang deputization para barangay na ang maninikit sa mga nag-o-obstruct sa kalsada. Meeting na lang po kami sa staffing which ano pa kasi itong week na to, ito yung final namin, evaluation sa mga employee. And then from there, kukuha siya ng 10 muna to be trained at to be deputized by MMDA. Kapag nagawa ng training, hindi na raw mawawala ng bantayan tagig part ng Chino Roces Extension. Sa ngayon, nag-ooperate at naninita naman daw sila tuwing rush hour. Yun nga lang, it's limited time and personnel. Ang MMDA kaka-operate lang din daw dito ulit nung nakaraang linggo bago bumagyo. However, still we cannot deny the fact na meron pa rin po talaga mga nag-illegal parking, meron pa rin po talaga mga naka-obstruct sa mga bangketa. Kaya sakaling ma-deputize na mga taga-barangay, magiging malaki itong tulong. Kung dati po, MMDA na po na nag-get ngayon, pag nag-operate po tayo, katuwang na po natin ang local enforcement which they will also be issuing mga violation tickets. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Oras. Ilang tulog bago ang most awaited GMA Gala 2025, ready to slay now with their outfit ang mga kapuso at sparkle stars. May hint na nga ang ilan sa kanilang magiging look. Makichika kay Athena Imperial. The stars are aligning for a night of glamour and purpose. 4 days before the awaited night, the sparkle artists are almost ready for the upcoming GMA Gala ngayong Saturday. Si Betsy ng GMA Afternoon Prime Series na My Father's Wife na ginagampanan ni Kazel Kinuchi, hindi lang gown ang nire-ready for the evening event. Skincare, I'm going actually later. I have an appointment with my doctor. So derma lang. And my gown, of course, I had several fittings with my designer. It's a ball gown. Excited na rin si Kate Valdez na isuot ang kanyang black and some, which she says has a twist. Baka ma-spoil ko, pero all I can say is it's like a boss, lady boss. It's not gonna show too much skin. You can see, but you cannot see at the same time.
Ang host, actress at online personality na si Rain Matienzo, pati ang beauty queen na si Althea Ambrosio, ayaw din magbigay ng spoilers. Can you share the color of your gown? Secret na lang, but I will say that I will look very snatched. Yes! Automatic diet, di ba? I'll wear something black, very snatched also. I think in theme tayo. Sabi naman ni Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate Charlie Fleming, patikim na raw sa looks ang GMA pre-gala event last week. This is a little bit of a hint na po on what's gonna happen sa gala po natin. Nakita naman po natin medyo bongga na yung outfits ngayon. So how much more na lang po sa gala? How much more naaabangan dapat nila yun? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Taos puso po kaming nagpapasalamat dahil tinutukan ang special coverage ng GMA Integrated News sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Base sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement Overnight Data, nakakuha ng 4.7% na combined people rating ang coverage ng GMA Integrated News. Katumbas po yan ng 3.4 million na manonood sa GMA Network at GTV. Mas mataas din yan kumpara sa ibang TV coverages. Muli, maraming salamat po. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.